Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamungag gospel reflection. Ngayon ay January 25, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 4, verse 12 to 23. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ipinabilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybay ng lawa ng Galilea at mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng madingning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siyang ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa dilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus at agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Madalas kapag narinig natin yung gospel na ito, ang maraming reflection ay nakatuon tungkol sa pagtawag ni Jesus sa unang mga alagad at kung paano ito kaagad tumugon. Maganda po iyon, mahalaga po iyon. Pero sa reflection na ito, nais kong pagtuunan natin yung first part ng gospel na kung saan inilarawan yung propesiya ni Propeta Isaias. Ano ang sabi? Itong bayan na nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita na ng maningning niyang ilaw. Kung ilalapat natin ito sa ating bansa sa Pilipinas, hindi ba marami ring anyo ng dilim ang nararanasan natin? Parang tayo yon, yung aandap-andap na nasa kadiliman. May dilim ng kahirapan, may dilim ng korupsyon, nandun ang dilim ng kawalan ng hustisya, yung dilim ng pagkakahati-hati, at isama pa natin dito yung dilim ng pang-araw-araw na sakripisyo at pakikipaglaban ng karaniwang Pilipino para lamang mabuhay ng marangal. Dahil dito, ramdam na ramdam natin na maraming mga Pilipino ang nag-aapuhap. Nag-aapuhap sa pag-asa, nag-aapuhap sa trabaho, nag-aapuhap sa katarungan, nag-aapuhap ng mas magandang kinabukasan para sa pamilya. Pero sa gospel ngayon, sa gitna ng ganitong sitwasyon, ang mabuting balita ay malinaw. Itong bayang nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng
matingning niyang ilaw. Ito po ay hindi lamang propesiya ni Propeta Isaias sa nakaraan. Ito rin ay pangako para sa kasalukuyan. Kaya sa bawat Pilipinong bumabangon araw-araw kahit pagod, sa bawat magulang na nagsasakripisyo, sa bawat kabataang nangangarap, sa bawat taong patuloy na nananalig, nariyan si Jesus bilang liwanag. At tulad ng pagtawag niya sa mga unang alagad, tinatawag din niya tayo ngayon, hindi lang upang sumunod, kundi tayo din ay maging tagapagdala ng liwanag sa kapwa Pilipino. Paano natin maisasabuhay ito, yung gospel natin? Una, patuloy tayong maging liwanag sa sarili nating tahanan. Hindi man sa buong Pilipinas, sa gitna ng pagod, stress at problema, piliing maging mahinaon, magpasensya at mapagmahal. Pangalawa, maging sensitibo sa hirap ng kapwa. Sa maliit na tulong ng pakikinig, sa pamamagitan ng pagdamay at panalangin, na maging liwanag sa nangangailangan. At ikatlo, halina't makibahagi tayo sa kabutihan pangkalahatan, sa kabutihang panlipunan. Makilahok sa mga gawaing simbahan, sa mga outreach program, sa mga advocacy for justice and peace. Sa ganung paraan, nagiging liwanag tayo. Let us pray. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming liwanag sa gitna ng dilim. Sa mga panahon ng aming bayan ay sugatan ng kahirapan, kawalan ng katarungan at pagkakahati-hati. Piliin mo kaming gawing daluyan ng iyong liwanag. Bigyan mo kami ng pusong marunong umunawa, kamay na handang tumulong at tinig na magdala ng pag-asa. Naway sa aming munting paraan, makatulong kaming magdala ng liwanag sa bawat sulok ng aming bayan. Amen. So for this gospel, nako tayo naman, isipin din natin ang ating bansa at ang ating bayan. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.